Welcome to my YouTube channel. Today, ang isi-share ko naman sa inyo guys is yung tungkol sa nangyari sa akin dito sa paggamit ng Agoda application. Yung Agoda guys is this is yung kumbaga halimbawa maghahanap ka ng hotel, accommodation. Ito yung ginagamit usually agoda.com or booking.com. So yung nangyari sa akin ay hindi maganda kasi nagkaroon ng hindi ko alam kung paano nila nagawa yun. Ang nangyari lang kasi nito guys is nagtingin-tingin lang ako sa Agoda application ng mga hotel located in Bohol. Kasi plano namin umuwi sa province sa Bohol, no? Para lang magbakasyon ng pamilya. So, nagtingin-tingin ako ng mga hotel na available doon sa Bohol. So, sinearch ko doon sa Agoda, pero may mga nakita ako doon na ang gusto ko lang sana i-try or tingnan yung isang hotel, pero hindi ko ibig sabihin na ibubok na. Tapos, nagulat na lang ako guys, later on, may biglang nag-pop up sa akin or text message from my BPI credit card na na-deductan daw or na-bill daw ako ng worth 77,000 dahil daw sa pagbubuk ko. So, yun guys, so nagulat ako, paano nangyaring ibibill nila ako na hindi ko pa naman binubuk. Kumbaga, nagtingin-tingin lang ako doon sa Agoda application. Tapos, may pinindot lang ako doon na kasi gusto ko makita kung magiging magkano lahat if ever na i-a-bill ko yon. Tapos, yun nga, biglang na-bill ako agad. Tapos, ang nakakapagtaka pa nito guys, yung credit card ko na nakalagay doon sa kanilang application is lumang credit card. Yun yung credit card na nanakaw sa akin noon. So, ang question ko, paano nila na-bill ako doon sa aking credit card na luma, canceled na yon. Hindi, ang nangyari, binil nila ako sa bago kong credit card. Ang tanong, paano nila nalaman yung bago kong credit card number or details? Hindi ko naman yun ini-input sa kanilang, sa kanilang platform or sa Agoda. So, malaking question yun. So, ang ginawa ko agad guys, since nag-pop up nga na merong na-deduct sa akin or na-bill ako ng aking BPI credit card, tinawagan ko agad si BPI. Sa text ni BPI, parang sabi niya, pwede ko raw kumbaga, kung hindi daw ako naggawa ng ganitong transaction, pwede ko raw itawag sa kanila at i-block agad yung kumbaga, ipa-block ko daw yung aking credit card kasi maaring na-compromise ito. So, ito yung yung sinabi ng BPI sa akin. Nakakagulat kasi nga hindi ko naman yan talagang ginamit. Kumbaga nagtingin-tingin lang ako tapos i-charge na nila ako agad. Parang sabi ni BPI sa akin, your credit card ending in ganitong number. Sabi niya, ano ba yun? Asa na nga ba yun? So, ito guys, so sabi niya, thank you for using your primary BPI credit card ending in, sinabi yung 4-digit, at agoda.com, Henan Resort, amounting to 77,800. Sabi niya, if you did not make this transaction, we can temporarily block your card, text block to, ganitong number, and wait for an SMS to confirm once your card has been temporarily blocked. Sabi niya ganon. So, ang ginawa ko guys, since nagulat na ako noon, kasi hindi naman ako hindi naman ako nag-book talaga na ibubuk ko na. So, ang ginawa ko guys, since baka matagal pa yung text message, ang ginawa ko is tinawagan ko na agad si BPI. So, ganun ang gagawin nyo in case ma-encounter nyo to. Tawagan nyo na agad si BPI para inform sila na na-compromise yung credit card nyo. Unang-una, paano ko nasabing na-compromise? Kasi, yung naka-in-store or yung kasi ang mali ko rin na ilagay ko yung credit card ko
dati dyan sa Agoda na yan. Kasi dati nakapag-book ako. Pero 5 years ago na, ang tagal na. Nailagay ko yung aking credit card number dyan sa Agoda application na yan. Pero yung credit card number na nailagay ko doon is yung luma ko pang credit card. Ngayon, ang question ko, bakit nila ako na-bill sa bago kong credit card number? Paano nila nakuha yung details ko? Hindi ko naman ini-input sa kanilang website yun. So, maaring na-compromise yung aking account. Hindi ko alam kung sila yung nakahack. Paano nila nalaman? Kasi sila yung nag-bill eh. So, yun ang malaking question. Kaya, ang ginawa ko, tinawag ko agad, guys, sa BPI, yung transaction, and pinablock ko agad yung credit card ko. Kasi mamaya, magamit pa ng iba. Kasi may na-compromise na, nalaman na ng iba. 'Di ba? Pag nag-online transaction kasi tayo, guys, yung credit card natin, 'di ba, meron yan sa likod na 3 CVV, yung 3-digit number. Yan ang magagamit kapag nag-online transaction ka. So, since na-compromise na, baka magamit pa yon sa ibang online transaction. Kaya better, itatawag mo na siya agad. So, tinawag ko na agad sa BPI para i-block. And, thankful naman din ako sa BPI kasi mabilis naman yung kanilang action. Ginawa, nung tinawag ko ng operator, binlock niya agad yung card para hindi na magamit ng ibang tao. And then, ang sabi sa akin, and sinabi ko sa kanila yung story na ganito, na hindi naman ako nag-book, pero na-bill ako. Paano nangyari yun? Or if ever man na nag-book ako, paano nangyaring na-bill ako sa bago kong credit card? Hindi ko naman ini-input, 'di ba? Hindi ko naman ini-input sa kanilang dun sa kanilang website. Paano nila nakuha yung details? Actually, ang sinabi sa akin ng taga BPI, actually, ma'am, tinry po nilang i-bill kayo using your old credit card. And since hindi gumana, yung bagong credit card ko daw yung ginamit. So, doon pa lang, nakakapagtaka na pwede pala nilang kunin yung mga information natin ng credit card natin. Paano nila nagawa yon? Ang naaalala ko lang is nagamit ko itong card na to sa ibang website, which is MetroDeal. Yon, nagamit ko siya sa MetroDeal. Hindi ko alam paano nila na-hack yon or paano ba nalaman. Kaya, guys, mag-ingat tayo sa paggamit ng credit card online. Or better, kung maiiwasan, wag na lang natin gamitin yung ating credit card online kasi nahahack nila. Hindi ko alam kung paano nila nalalaman, pero magagaling tong mga hacker na matrace yung credit card details natin. Lalo na kung medyo malaking credit limit mo, 'di ba? Tapos hindi ka madalas nagche-check sa iyong credit card. So delikado po talaga. Kaya guys, ang nangyari ganito. Nung tinawag ko sa BPI, sabi nga niya, "Ma'am, actually tinry po nilang i-bill kayo using your old card, pero hindi po gumana, kaya tinry po nila yung bagong card, yung bagong number ng card ko." Kaya doon daw nila, kaya pumasok yung bill nila ako. So, ang ginawa ni BPI nga, kinancel yung card kong luma. So, i-issuehan na lang daw nila ako ng bago. And, sabi ko, i-dispute ko yung amount na yun kasi hindi ko naman pinabook yun. Bakit nila ako ibibil? Tapos, ang ginawa ni BPI, sabi niya, sige ma'am, kapag binil po kayo nila, lumabas na sa statement of account ko yun, under na daw yung dispute. Ibig sabihin ng dispute na, halimbawa, ibibil ako kasi lalabas yun sa akin sa statement of account ko na may ganung amount na lalabas. So, pag dinispute nyo guys, ko, i-reverse ni BPI yon. Ibig sabihin, hindi ko na kailangan bayaran. And yung dispute process daw nila is 10 days, guys. So, ako, sabi ko, bakit ang tagal? Kasi, syempre, nag-worry ako na mamaya, dumating na yung due ko, tapos masasama siya. Alam nga naman bayaran ko yun, ang laki-laki, diba? Alam nga bayaran ko yun, hindi ko naman, hindi ko naman pinabook, hindi naman, parang, hindi, kumbaga, yun hindi ko kagustuhan yun, di ba? Na ganung kalaki yung mabubuk sa akin. So, ang ginawa, sabi niya, sige ma'am, within 10 days yung dispute process. So, pwede po kayong tumawag or mag-monitor. So, binigyan ako ni BPI ng reference number
para every time tatawag ako, yun ang sasabihin ko about my concern dun sa dispute na yun. So yun guys, minomonitor ko sa aking online banking yung credit card na yun. Then nakita ko rin sa aking online banking na wala na nga yung credit card, as in hindi na siya nag-i-exist. So after ilang days, nakita ko na naman nag-pop up yung card, and ang sabi nga pala ni BPI, they will provide a replacement card with no charge. Hindi na nila ako i-charge kasi nga na-compromise yung aking account. So usually kasi i-charge ka nila ng additional, i-charge ka nila doon sa bagong credit card eh. Pero since naano ko na nga na sinabi naman niya na i-waive na lang daw, hindi na nila ako sisingilin. Then yun nga guys, so after mga ilang days, chinek ko ulit. And actually guys, gumawa pa nga ako ng move. Kasi, ginawa ko, tumawag ako sa customer service ni Agoda. Kasi, talaga naiinis ako, bakit nila ako binil? And, paano nila nakuha yung bagong credit card number ko? So, ang ginawa ko, meron silang customer service, tapos tinawagan ko. Actually, parang yung nagsasalita doon, parang Chinese siya. Then, sabi ko nga, taga saan ka ba? China ba? O ano? Basta hindi niya sinasabi. Sabi niya, hindi daw pwedeng sabihin. Tapos, sinabi ko lang na, kapag tumawag ka pala guys sa Agoda, ang hihingiin sa'yo, yung reference number ng booking daw, ng booking mo, and yung last 4 digit ng credit card na ginamit mo. So, nung tumawag ako sa kanya, yun ang nilagay ko, which is yung last 4 credit card na yun is my old credit card pa. Kumbaga, non-existing credit card. And yun yung nabook nila sa akin. So, ang ginawa ko, sabi ko, tinanong ko sila, bakit nyo ako na-charge dyan using my old credit card, pero sa bagong credit card sa BPI ako na-bill. So, ang sabi sa akin ng customer service nitong si Agoda, sabi niya, no, this credit card still existing because we will be able to charge you. Na-charge yan daw ako. Sabi ko, paano niyo po ako na-charge yan dyan? Yung credit card na yan is canceled na. Tinawag ko pa yan sa BPI, and sinabi ni BPI na canceled na raw yung card na yon. So, paano nila ako matcha-charge yan doon? Tapos, ang sabi naman ni Agoda, i-check ko raw sa bangko ko kasi as per checking daw, existing pa daw yung number na yun. Kaya nagtaka ako. Sabi ko, sino may nagsasabi ng totoo? Pero syempre, si bangko nagsasabi ng totoo. Paano, alam nila sa system nila nakikita na canceled na yung card na yun. Paano nila na-chargean ako? So, ang aking lang conclusion is, maaring nakuha nila yung ni Agoda, yung details ko, dun sa bagong credit card ko. Kaya dun nila ako na-charge. Kasi walang way Kasi ang lumabas na text sa akin is na-charge daw ako dun sa bago kong card. So, ibig sabihin, yung bagong 4-digit na ending 4-digit na credit card ko, dun ako na-charge ni Agoda, hindi dun sa luma. So, ang tanong, yun nga, malaking question sa akin, paano nakuha ni Agoda yung details ko dun sa bago kong card, na hindi ko naman ini-input sa kanilang website yon. So, ang pinaka-moral lesson lang dito siguro guys, dito sa nangyari sa akin is, siguro wag tayong gumamit ng mga online transaction using our credit card. Kasi, pwedeng ma-compromise yung credit card natin. And, marami na kasing hacker so nakukuha nila yung details natin. Hindi ko alam kung paano, pero based pala guys sa experience ko, pangalawang beses na ako na compromise ng card. Every time na gumagamit ako ng booking.com or agoda.com. Basta dalawang beses na. Hindi ko alam kung mag-sister company sila, pero hindi ko naman sinasabing sila ang may gawa nun. Pero based on my experience, nakadalawang beses nang na-compromise yung card ko. Kaya talagang medyo takot na talaga akong gumamit ng card, especially sa mga online transaction. So, siguro kung naka-experience kayo ng ganyan guys, ganun lang din ang gawin nyo. I-report nyo agad sa bangko. Tumawag kayo agad kung sino yung bangko nyo dun sa card na yun.
and i-contest nyo or ipablock nyo agad yung card para hindi na magamit ng kahit sino man. Kasi maaaring na-compromise yung card mo, and then after that, magre-replace naman ng new card and ipa-reverse nyo yung transaction kung hindi naman talaga ikaw ang gumamit nun, 'di ba? And guys, ang sabi para sa akin ni BPI, yung yung mga ganyang yung mga ganyang transaction na compromise yung account, pwede nga naman nating ipa-dispute. So, ibig sabihin ng dispute, pwede nga ipa-reverse. Ibig sabihin, i-deduct nila ulit yung amount na yun sa balanse mo. So, hindi mo na siya kailangan bayaran. Kaya, thankful naman ako sa BPI kasi after mga 5 days yata, nakita ko na deduct Ibig sabihin na reverse. So, salamat sa Diyos, no? Kasi, hindi ko alam kung paano yung kung hindi na reverse, edi magkakaproblema pa ako sa credit card ko, kailangan kong bayaran yun. Aba, hindi man ako papayag, 'di ba? Hindi naman nating ginamit yun. Kaya sinabi ko rin sa BPI, matagal yun na akong kliyente, customer, tapos yun nga, na-compromise yung account ko, kaya dapat, ni-request ko na i-reverse nila talaga yun. Then, hindi pa rin ako, guys, tumigil, no? Ang ginawa ko, second tawag ko sa Agoda, kasi medyo makulit talaga ako. Kasi, talagang concern ako paano nangyari yun. So, tumawag ulit ako second time. Tapos, kasi inihintay ko pa yung dispute ng bank Sabi ko sa bank, paano po, pwede po ba akong tumawag sa Agoda para hindi nila ako i-bill dyan o ma-post yan? Kasi, hindi ko naman talaga binook yun, hindi ko naman ginamit yun talaga. Nagtingin-tingin nga lang ako noon. Tapos sabi nung BPI, okay ma'am, pwede nyo naman din silang tawagan. So, tinawagan ko ulit si Agoda. Tapos, ang sabi sa akin nung babae doon na operator, sabi niya, ma'am, pwede naman po nating i-request doon sa resort na yon na i-cancel yung booking nyo. Then, ang sabi niya, i-credit daw sa Agoda cash ko. Tapos, pwede ko daw magamit within 1 month yung amount na yon. Sabi ko, no, hindi ko gustong gamitin yon kasi hindi ko naman talaga plano at ayaw ko nang maggamit ng kanilang account or delete ko na yung account ko sa kanila para hindi na ako makompromise ng credit card dahil doon. So, sabi ko gusto ko i-reverse nyo siya and wag nyo nang i-post kasi invalid yung transaction na yan. Hindi talaga ako nag-book niyan. So, pero ang pinipilit nila na ang gagawin daw ng Agoda cash card. Yung parang pwede mo raw siyang gamitin within 1 month. Sabi ko, ayoko nun. Tapos, yun, sabi niya, for checking para, pero ako, ang pinang-hold on ko talaga is si BPI. Actually, yung bangko natin na makakatulong sa atin. Ang sabi ni BPI sa akin, nung tumawag ulit ako sa kanila, sabi niya, ma'am, nung nag-book back, kumbaga, wala po bang nag-text sa inyo ng PIN number na i-encode mo doon sa binook? Sabi ko, wala, kasi hindi naman ako nag-book. At saka, wala ako sa planong mag-book niyan. Sabi niya, kung wala naman daw tayong PIN number na in-input sa any online application, hindi i-consider ni BPI na valid yung transaction. So, buti na lang may ganun. Kasi, kumbaga, yung mga bank natin, meron na rin silang control. Para kahit papaano, maingatan din yung mga customer, no? Yung mga kliyente nila. Imagine, every time, kaya ngayon napansin ko, every time na may, every time gagamit ka ng card or may paggagamitan ka, may nagpa-pop up na text na your card ending in ganito was used, ganyan. So, napoprompt na tayo para at least alam natin na kung nagamit yung card natin, di ba? Pero ngayon, much better nga for me kasi parang sa totoo lang ang hirap na ngayon kasi online na talaga ngayon Parang minsan, ang hirap mag-transact online lalo kung maraming hacker or scammer. So, hindi ko alam din kung paano maiwasan to. Pero, siguro na lang, wag na lang natin gamitin yung card natin online. Kung kaya naman, as much as possible. Kasi nga, maaaring ang ma-hack ng
ng ibang tao. Pero, based nga sa experience ko, yung dalawang website na yun lang ang kumbaga, yung, madalas nagkakaroon ako ng problem. Every time ginagamit ko yung agoda.com tsaka booking.com using my card. The rest naman, wala akong naging problema. Pero dun sa dalawang, dalawang website na yon, I don't know kung ano yung magic nila. Paano nila nakukuha yung details ng credit card na hindi mo naman ini-input sa kanila, ha. So, yun guys, no. So, mag-ingat na lang tayo, lalo na doon sa may mga credit card dyan, diba? Syempre, ayaw nating malubog tayo sa utang. Tapos malulubog ka sa utang dahil lang sa scam, 'di ba? Hindi maganda 'yon. Kaya maganda pa kung may iwasan, wag mo na lang siyang gamitin online yung card mo. And kung may iwasan pa talaga, wag mo na lang siya totaling gamitin. Siguro na lang, maging vigilant na lang sa paggamit. If ever na walang choice kundi magamit mo. Pero ang ko lang is, syempre, ang hirap malubog sa utang, lalo kung na-scam ka. Kagaya na, imagine 77,000, tapos pagbabayaran ako na hindi ko naman binuk yun, hindi ko kagustuhan. Parang ang bigat sa loob na magbayad ng gano'n, na hindi mo naman talagang ginamit yon. Kasi nga na-scam ka. So, better guys, na wag nyo na lang sigurong gamitin yung card online para hindi malaman ng iba yung details ng card mo. And guys, kung may card ka ngayon, di ba yung sa likod may CVV number, may 3-digit. Takpan mo yon. Kasi alam mo, kahit kumakain ka sa mga restaurant or sa mga gasoline station, ibigay mo yon. Pag yan nakuha ng ibang tao, magagamit nila online transaction yon, yung card mo. Pwede nilang gamitin. Kaya much better na takpan mo yon, yung sa likod. So, yun lang guys, mag-ingat tayo, and in this world talaga, maraming hindi na magagandang nangyayari. And alam ko naman, hindi tayo papabayaan ng Diyos, no? Kung meron lesson ako dito, siguro sabi ni Lord, tigilan ko ng paggamit ng card. Siguro wag na lang, no? Isa lang naman guys yung card ko talaga na mini-maintain na ngayon, yung sa BPI. So, lesson learned, wag nang gumamit ng card online. And siguro hindi ko na nga gagamitin dahil sa nangyari ngayon. Okay guys, thank you so much for watching this vlog. Ingat po tayo. Bye-bye. God bless.